kining mga kuan magud Bombolorins, kining gitawag nato nga mga maligno, mga espiritu ron sa padiha. Kung ato ang basihon gud ang pagtulun-an sa Catholic Church gud na sa Roman Catholic Church nga belief is that these spirits are all evil. So kailangan sila i-banish tanan. Apan nag-ingon usab ang uban nga mga independent nga simbahan pod, especially kato mga simbahan nga nagtuon pod sila og kini gitawag nato nga occult studies, ug ila pod ning gitun-an, makita nato nga kini sila nga mga entities pod ay Bombolorins, aduna pod ni sila yung mga personalities. Sama sa tao nga aduna pod tay mga kinaiya, kini pod sila aduna pod sila kinaiya ug muratag naatay kanang shared existence nining kalibutana. Ug tuod man adunay mga maayo ug naagyod po yung mga daotan. Nining nagsingabot nga adlaw sa mga santos og kalag, kuan pod daghan na pod ang mga Halloween party, no? May mga trick or treat diha sa mga subdivisions dinhi sa atong syudad o ni adayon na mga Halloween party usab. So atong sayron mga kabombo unsa gyud ni no kining mga costume bitaw nga mga panghadlok. So nganong ato pud ning gi-celebrate during sa kalag-kalag or November 1 and November 2, no? Kining gitawag og Halloween. Kini bang mga nag-exist lugar, no, nga mga or kini bang mga hulagway sa mga demons or kini mga hulagway sa mga yawa-yawa, mga vampire, aswang ug uban pang mga balbal, tinuod ba gyud nga nag-exist ni sila? No, tinuod ba gyud nga nag-exist ning mga wakwak, mga kabombo ug uban pang mga ngilad or mga demonyo og itsura. Now bulahan kita kay karong hapon na ato gyud nga makauban mga kabombo ang usa ka obispo, no, sa Catholic Universalist Church of Asia Pacific. Og mga kabombo si Bishop Joseph Lagumbay, no, usa po ni siya ka content creator nga ato nakauban kaghapong adlaw. Now ang Catholic Universalist Church of Asia Pacific usa kini ka independent jurisdiction, no, sa One Holy Catholic and Apostolic Church in the liberal Catholic tradition. So atong i-welcome atong bisita karon live via Zoom si Bishop Joseph Lagumbay. Bishop, maayong hapon, subli. Mayong hapon Bombolorins ug mayong hapon usab sa atong mga suking tigpaminaw. Advance happy Halloween ug happy All Saints Day ug All Souls Day kaninyong tanan. Yes, oo. Bishop Joseph, naa na may mga Halloween party karon, no, og mga trick or treat sa mga bata. So kani bang mga hitsura, no, sa mga dagway aning Halloween, mga hadlok bitaw nga hitsura sa demons, tinuod ba gyud ni nga nag-exist? Naa ba gyud ang demonyo, Bishop? Oh. So Bombolorins, no, kini magong mga depiction nato, mga images nato sa mga demons, mga wakwak, mga ghost, o unsa pa na di nga mga hadlok nga mga imahe, no, sa mga monsters. Kuan siya, most of them are actually created by artists, no. So kani siya artistry imagery, kuan na siya, imagery na siya sa mga artist. However, moingon ta Bombolorins nga aduna gyud nag-exist nga mga ibutang tapwersa sa kangit-ngit nga aduna gihapon na sila'y gahom aron mamanipula, no, ang mga tao, no. Gani naatay gihisgutan nga kanang mga demonic possessions o kaning mga apparitions. So to cut the long story short, Bombolorins, nag-exist na sila nga mga beings. However, maybe not exactly kung unsa ning mga costume nato karon, but maybe similar or perhaps naapoy theories uban Bombolorins, no, nga tungod kay kita isip mga tao nagtuo ta nining mga hadlok nga mga maligno, mga monsters, nag-create usab ang atong huna-huna o mga nag-create atong huna-huna og kanang mga beings or mga entities tungod sa atong collective consciousness. Kumbaga daghan mga tao nagtuo nga ga-exist ni siya nga being, pwede ni siyang mabuhi sulod sa atong gitawag na subconscious mind, no. Naay mga psychological studies sa ani, ilabi na kining si Carl Jung, no. Kung nakadungog ka ni Carl Jung, usa ni siya kasikat nga psychoanalyst ni adtong
1980s, og niingon siya nga naa kuno tay shared or collective nga subconscious mind. So, di ba naman tayo conscious mind, no? This is our conscious mind. Mo ni siya ang mind nga ginagamit nato makipag-interact, makipag-istorya o maghuna-huna. However, na tayo subconscious mind wherein nga didto daw nakabutang or motoy nagpalihok sa ato ang mga involuntary movements sa atong lawas sama sa replication sa atong cell, sa atong heartbeat, sa tanan natong mga organs no nga wala tay control. Karon kining subconscious mind nada kuno ni siya personal og napud siya collective. Meaning to say nga na kumbaga naatay usa ka kung atong gamiton ang terminolohiya sa mga IT bombolorin sa board natay common ba nga Google Drive, no? Ang ato nung una-una tanan natay common nga Google Drive og tungod sa ato ang kusog nga emotion ibutang ta tungod sa kahadlok mo create daw ni ang atong mind atong gikan sa atong conscious mind i-project nato na sa atong subconscious mind og didto na siya matipo og ma-generate na siya didto ma-program og mahimo sab siyang usa ka tinuod nga entity nga nag-exist sa atong subconscious mind. Og very interesting ni siya Bombo Lawrence kay daghan ingon ini nga mga cases ilabi na sa mga kinibitong gitawag nato nga demonic possessions moingon ta nga kanang ibutang tanan sa sulod sa usa ka eskwelahan no na possess sila tanan sa usa ka gitawag nila nga kapre. Pwede man gud nga tinuod nga naagid siguro yung kapre nga espiritu didto pero ang theory pod ana sa psychology Bombo Lawrence tagaingon nga posible pod nga collective belief to siya nga nagmanifest ug mao to ang ni-possess ni ining mga bataa. Kaya itong una-unaon nga atong una-una atong kaning brain nato mura siya organic na computer. Ug kini da yung mga entities nga na-generate mura siya software ba. Mura tag naka-create og software or app nga pwede nga mo override sa ato ang software nga nanadaan sa atong unahon. So mo ni siya Bombo Lawrence no? Mo ni siya ang kwan. Usa sa mga ginatan-aw nato nga spiritual ug psychological usab nga aspect sining gitawag nato nga demonic possessions. Yeah. So bunga gihapon ni sa atong mga imagination pero kuan kana bang nag-exist gyud no ang demonyo. Bishop Joseph magpadayon ta karon taod-taod human aning pahinumdom. Una 16 atong kauban si Bishop Joseph Lagumbay sa Catholic Universalist Church of Asia Pacific. Bishop, kining mga demonyo or gitawag og mga fallen angels, nganong naa man ni sila diri sa kalibutan, no? Nga naramdaman pod natong mga tao, no? Nga maopoy atong gakakita kining maong mga klase-klase lang mga duwende, mga engkanto, mga demonyo, mga kapre, lain-lain, no? Lain-lain depende sa culture. Nganong naa diri sila diri sa kalibutan karon? Ug unsay purpose ani nila sa atong kinabuhi kitang mga tao? Bombo Lawrence no kining gitawag nato nga mga fallen angels kung atong subayon ang balaang kasulatan nagisgot kini sa kining gitawag nato nga opposing force no or let's say kontra or kaaway sa kahayag pero gamay lang na pagpasabot about niining kuan about niining word nga Satan kini magud si Satan Bombo Lawrence. Karon ang atong modern interpretation as Christians is that Satan is the enemy of God, is the enemy of light, di ba? However, kung mubalik gyud ta sa ancient roots, kung unsa gyud si Satan or kini si Shaitan, makita nato sa Book of Job, Bombo Lawrence, nga si Satan dili siya opposing energy sa Dios. Apan Satan is working under God. So, si Satan mura siya kumbaga gitawag mo siya Shaitan tungod kay adversary ni siya or siya to murag prosecutor sa Ginoo. Kung mahinumduman nato ang istorya ni Job kaniadto no sa Old Testament, si Job gihatagan siya sa tanan mga blessings no sa Ginoo ug niduol din ni si Satan na one of the council members sa Ginoo niingon siya nga buutan ra man na si Job kay gitagaan man nimo siya blessing. What if ato nang kuhaon tanan, ato siyang pasakit-sakitan, tanaw na tog iya pabagyapon kang daygon. So, ningon ang Ginoo nga, sige, buhata, pero ayaw lagpat niya si Job. Tuod man, nisugot si Satan. So, kini siya nga storya Bombo Lawrence, maingon ta nga,
kini siya nga puwersa nga giingon ta nga kangit-ngit, no? Dili gini siya ingon nga kangit-ngit Bombo Lawrence, apan naagid gihapon ni sila purpose ni ining kalibutana. So kining mga kuan magud Bombo Lawrence, kining gitawag nato nga mga maligno, mga espiritu ron sa padiha. Kung ato ang basiyon gud ang pagtulon-an sa Catholic Church gud na sa Roman Catholic Church nga belief is that these spirits are all evil. So kailangan sila i-banish tanan. Apan nag-ingon usab ang uban nga mga independent nga simbahan pod, especially kato mga simbahan nga nagtuon pod sila og kini gitawag nato nga occult studies, ug ila pod ning gitun-an, makita nato nga kini sila nga mga entities pod ay Bombo Lawrence, aduna pod ni sila yung mga personalities. Sama sa tao nga aduna pod tay mga kinaiya, kini pod sila aduna pod sila kinaiya, ug muratag naatay kanang shared existence nining kalibutana. Ug tuod man adunay mga maayo ug naagyod po yung mga daotan. So mo na siya Bombo Lawrence, so mo na siya ang angay bantayan kay usahay pod naa po yung mga entities nga magpabutan-buutan. Pero dili di ay. Lagi. So dili dai sa hitsura. So dili sa hitsura. Dili siya sa hitsura Bombo Lawrence. Kaning Halloween nga hadlok-hadlok og naong dili na mao pagyud ang evil kay naa ang daotan biya dili makita sa hitsura. Hitsura lang. Gani sa Biblia gani ningon gani nga di ba si kuan ko no, si Lucifer do ko no, usa ka gwapo kuno kayo nga anghel no. Almost perfect kay mo may una. So usahay mo gud Bombo Lawrence no, looks can be deceiving, no? Looks can be deceiving. Kay ani man siya Bombo Lawrence, kani man gud nga mga entities dili na to ma-fathom, dili na to makita gid ang ilang tinuod nga forma tungod kay energetic man ni sila nga beings, laman sila sa lain nga dimension. Ang ilahang form, mag-take form na sila Bombo Lawrence, depende sa ato ang consciousness, no? Depende sa ato ang awareness. Kung ikaw naa ka sa let's say Pilipinas og ang imo ang naandan nga mga folklore or mga mythologies is kining mga Filipino pod nga mga folklore, mga entities, mao pod na ang depiction nga makita nimo sila. Apan kung napod ka dito sa Europe nagdako, lahi pod ang imong makita nga kuan no. Kung diri sa Pilipinas makita kag tikbalang, dito pod sa European countries, kung dito pod ka na tao, imo po makita mga centaur. Kana bitaw ang kuan ang upper body tao, ang lower body horse. Pag-abot sa Pilipinas baliktad. No? Kabayo ang upper body. So inana siya Bombo Lawrence. Pero nag-exist na sila, it's just our mind will interpret these entities differently. Depende pod kung unsa ang atong culture o depende pod unsa ang atoang tradisyon nga nasunod. Yes, so at least ibutyag nimo Bishop no nga ang role pod nila murag kontrabida gyapon sila sa atong life lugar no nga na, biblical man na gialaw sa Ginoo nga sulayan ta pinaagi ani nila kining maong mga daotan or kining mga kuan. Pero Bishop katong gubat sa langit ba no nga nagsangka si San Miguel og si Lucifer, di ba murag nabahin man tong mga angels no og kini mao ni mga fallen angels. Naabay neutral ato kay nganong naamay mo ingon man ang ato mga katigulangan ba nga nay engkanto nga puti kana engkanto nga puti mga buotan na sila tabangan ta ana napoy engkanto nga itom. So ang akong question Bishop is do na by neutral atong gubata or neutral anang mga fallen angels na apoy mga tarong-tarong sa ila? Kuan siya Bombo Lawrence no. Actually ang naamagod ana sa Bible katong battle it's actually kuan no si Saint Michael og katong dragon. Og kato gi-interpret to siya as Satan or Lucifer. Pero kuan siya Bombo Lawrence no, kung ato magong balikan og study ang kining theological point of view asa ginigikan sa historical context niya, kana mo gud si Lucifer og Satan dili na sila parehas. Dili na sila parehas Bombo Lawrence. Kay kana si Lucifer Bombo Lawrence no, kana si Lucifer dili na siya usa ka entity but it is morning star, the light bearer. Gigamit na siya sa Isaiah no to describe a king.
which is King Nebuchadnezzar nga tungod sa iyang pride, tungod siyang garbo, mo tay hinungdan nga nung na down siya. So it's that particular story is not talking about Lucifer. And also the story didn't talk about the dragon getting 1/3 of the angels, but rather iyang gikuha is 1/3 daw kuno sa mga stars no sa universe. So kani magud siya Bombo Lawrence, kini magud siya nga book no, the book of Revelation. This is a prophetic book no, and it is not meant to be interpreted literally. So kita sa Catholic Universalist Church nga nagtuon man ta niini nga mga butang no, ato ni siyang gitan-aw usa ka istorya dili nato siya pwede directly nga i-pinpoint nga si Lucifer nagkuha siya 1/3 sa mga angels ug yang gidala sa impyerno. Rather, that is a later development during the Middle Ages no, kana siya nga istorya. Pero kung atong sabtunog maayo Bombo Lawrence ang atong kinaiyahan, aduna gyud tay gitawag na positive o negative. Natay gitawag na law of polarity no, nagi opposite permente no, na ay maayo o adunay daotan. Og pwede nato to kuhaon nga istorya nga gamiton nato siya nga myth no. Okay, we don't see it man as a historical event, but it's a myth nga aduna gyoy opposing forces ni ining kalibutana nga maoy nagbuhat og let's say mga kasamok or kadaot nining atong kinaiyahan. Apan despite niini nga mga calamities or mga kasamok Bombo Lawrence, nagpatigbabaw gyapon nga ang Ginoo ang adunay kontrol sa tanan. Dili tungod kay na adunay kangitngit, wala na diha ang Dios. Apan naa gihapon ang Dios diha. So sa imong pangutana kaganiha kung aduna bay mga engkanto nga itom or aduna bay engkanto nga mga puti, kani magud sila Bombo Lawrence sa ato pong pagtuon ani nila, mura gihapon ni sila mga tao Bombo Lawrence apan wala sila physical nga body. So they are living in a dimension slightly higher than us. Og dili sila capable nga mag-exhibit og kanang physical nga manifestation. But they coexist with us niining atuang realidad. Mura bitaw siya Bombo Lawrence og kanang radyo ba. Kung imong tuyo ko ng radyo sa saka channel, ang imong madunggan usara ka frequency. Pero kung imo siyang iituyok nga to sa lahi na pud nga channel, lahi na pud siya nga frequency og lahi na pud yung madunggan. Apan aduna po'y panahon diin kung pagtuyok nimo sa imong radyo, dito kas tunga sa duha ka frequency mo nang mag-abot ang duha. Mo na siya Bombo Lawrence sa ingon ta nga usahay kini siya nga frequency makuha nato ni diha sa atong damgo. Usahay makita nato ni sila kini sila nga mga entity sa atong mga damgo tungod kay nga atong frequency na higher man, wala man tay physical body ana. Ug ang atong consciousness mo lupad nga to sa higher nga dimension, sumupod ni nga napoy posibilidad nga ma-meet nato ni sila. Aside na damgo pwede pod nga through meditation. Pero mo lagi to to cut the long story short, naani sila nagkalahi-lahi nga kinaiya gihapon Bombo Lawrence. It's just that wala sila physical body kaya na sila sa lahi nga plane of reality. Pero ga coexist sila uban nato. Ga intersect kumbaga ang ilahang existence sa tuwa. So Bishop, daghan namang mga Halloween parties karon no. So okay ra ba nga mo celebrate kita sa Halloween parties? Mo join ni ini? Kita no sa Catholic Universalist Church sa ubang mga simbahan mayingon man gid sila nga dili no, ayaw mo pag costume ana kaya na daotan or unsa ba. Pero it all matters sa tuag yung intentions gyud no, Bombo Lawrence. Tungod kay nasayad man kita nga kining mga figura nga atong ginabutang sa tong naong kining mga maskara, mga costume, wa naman ta manghadlok ani no. Gani ginahimo naman nato ni nga mura baog kana bitawng kataw-anan. So tungod kay wala na ang fear nga factor ana niya Bombo Lawrence, dili na ni siya magkuan, dili na ni siya makasamok sa imuha. Gawa siguro kung nagsuot kag costume ug imong gipanghadlok gyud og kanang imong kanang nagsuot kag costume kay imong hadlokon gyud og tuyo ang mga tao, kana siguro no medyo kuan na siya,
medyo shaky na siya Bombo Lawrence kay ga-instill man kag fear, pero sa mga Halloween parties kumusulod kag party unya kamo tanan naka-costume, wa na may fear ana Bombo Lawrence kay nagparty man, no, nagparty man niya, costume ra man na siya. So wala na siya ikwan, wala na siya kanang negative nga emotional bearing, no? Unlike before nga mo lagi ginagamit na nila nga pagpanghadlok. Mo na siya nga mo instill sa mind sa tao, but okay ra mo appeal og kwan kanang mga Halloween parties Bombo Lawrence, no? Alright, so Bishop, nindot kay mong magipaambit no karong hapunan sa atong programa. Pero apiki na magid atong oras. Siguro imong mensahe sa tanang katawhan no diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kay ugma ra ba kuan kanang October 31 na gyud, Halloween ha, unya half day ra no ang ato ang mga trabahante sa gobyerno. So ting uli na gyud ting dagkot na gyud siya. So Bishop, go ahead. Sige. So may hapon sa tanan no. Ang ako lang sigurong maingon nga kay kasagara siguro uban manguli na sila mga probinsya, uban mag long weekend. First is kwan gyud no, safety first. Sa pag-uli nato sa atong mga probinsya, let's make sure na safety ang atong biyahe. Unya kanang di na to kalimtan no nga una ato ang hinumdumon ang atong mga santos no during the All Saints Day. Tungod kining atong mga santos no dako ni sila tabang pod kanato, kining atong mga santos pod usa ni sila sa mga nahimo nga pillars sa ato ang Kristohanon nga pagtuo. Kinahanglan nato sila hinumdumon tungod kay kining ila manggong kinabuhi mo mo gani kinahanglan nato awaton or subayon no sa ato apong kaugalingon nga kinabuhi sa dili ta malimot sa pag-ampo usab sa atong mga santos, pagpasalamat kanila, pag-venerate kanila, ug ikaduha ay sa pagbisita nato sa mga gilubngan no sa atong mga minahal sa kinabuhi nga ni panaw na. Again, safety lang gihapon, dili ta mag-inom-inom, dapat wala ta sa influence of any psychoactive substances. Aron nga pag ato dito no, solemn gyud ang ato ang paghinumdom kanila nga ato gyud silang maampo og motong gingon ko kagahapon nga kung naman tay mga kasuko nila ato na silang pasayloon, ato na silang i-let go no, o kung nabatay mga pulong na wa pa na istorya kanila ato na silang isulti no, tungod kay sadya nga mag-ampo ta lang kanila makadungog na sila sa atong mga pag-ampo. So mara to siya Bombo Lawrence, ug daghang salamat. Alright, daghan jud kaayong salamat Bishop Joseph Lagumbay gikan sa Catholic Universalist Church of Asia Pacific. Ang Catholic Universalist Church, mga kabombo, usa kini ka independent jurisdiction sa One Holy Catholic and Apostolic Church in the liberal Catholic tradition. Kay basig na tingala mo. So, Katoliko gihapon ni but not in communion with Rome. So, independent jurisdiction kini mga kabombo. Salamat kaayo, Bishop Joseph Lagumbay sa imong gipaambit. So, mauna. So, pwede ra, no? Himuon lang na itong katawanan ng Halloween. Himuon na itong katawanan ng Halloween, mga kabombo. Total kanang mga demons, kanang mga fallen angels, dili man na sila makadaog sa atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo magyoy mas powerful. Mas powerful pa ang mga angels kumpara ana nila. So, muna giingon nga Happy Halloween gyapon. Okay, 1:32 na, mobalik ta karon taod-taod. Stand by.